Maligayang pagdating sa pangdaigdigang tape ministry ng kapatid na si William Marion Branham. Binigyan kami ni Brother Branham ng dalawang prinsipyo na dapat sundin ng bawat tagapakinig ng tape. Kung ito ay isang bagay na medyo nakakalito sa iyo, huwag sabihin ito, mas mahaba ito sa tape. At huwag magsabi ng isang bagay na salungat sa kung ano ang nasa tape. Habang binabasa ko ang mga liham na ito mula kay kapatid na Joseph Branham, hinikayat nila ko at ikaw na mamuhay ng mas makadiyos na buhay kay Kristo Jesus. Walang bagong paghahayag. Ngunit ipinapakita sa atin ang pahayag na naibigay na sa atin ng Malakyas 4, versikulo 5. Isa pa rin itong mensahe ng isang tao. Ngayon, narito ang aking kaibigan at propita ng Diyos na kapatid na si Joseph Branham. Minamahal na mga bilanggo. Ang buhay na ikinabubuhay mo ngayon ay magpapakita ng buhay na iyong nabubuhay kung nabuhay ka noong mga araw ni Noe o ni Moses, dahil taglay mo ang parehong espiritu. Ang parehong espiritu na nasa iyo ngayon ay nasa mga tao noon. Kung nabuhay ka noong mga araw ni Noe, kanino ka papanig noon? Makakasakay ka ba sa bangka kasama ni Noe, na naniniwalang siya ang pinili ng Diyos na gumawa ng arka at mamuno sa mga tao? O sasabihin mo, maaari din akong gumawa ng arka. Ako ay kasing galing ng isang kapitan at tagabuo ng bangka. Paano kung nabuhay ka noong panahon ni Moises? Nanatili ka ba sa piling ni Moises at maniniwalang siya ang pinili ng Diyos na mamuno sa mga tao? O sasamahan mo ba sina Dathan at Kura nang sabihin nilang, banal din kami? Mayroon kaming sasabihin, pinili din tayo ng Diyos. Bawat isa sa atin ay kailangan pumili sa araw na ito sa pagitan ng kamatayan at buhay. Wala akong pakialam kung anong panig ang sinasabi mo. Ang ginagawa mo araw-araw ay nagpapatunay kung ano ka. Pinindot namin ang play araw-araw. Ikaw ba ay nasasalita araw-araw? Ikaw ba ay nanalangin? Naghanap ng perpektong kalooban ng Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa? Pinipilit mo tumugtog at naririnig ang pinagtibay na tinig ng Diyos araw-araw? Naniniwala ka ba na talagang mahalaga ang pindutin ang play? Naniniwala ka ba na ang tinig sa mga tape ay ang tinig ng Diyos para sa ngayon? Para sa amin, ang sagot ay oo. Sinasabi natin sa mundo na tayo ay mga bilanggo sa salita ng Diyos. Sa kanyang mensahe, ang pinagtibay na tinig ng Diyos para sa ating panahon. Oo, buong puso kaming naniniwala sa praising play. Oo, naniniwala kami na ang Seven Church Age Messenger ay tinawag para pamunuan ang nobya. Oo, ang boses na iyon sa mga tape ang pinakamahalagang boses na maririnig. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang tinig, ang mensaheng ito ay napakatindi. Napakalaking revelasyon sa atin na hindi tayo makakalayo rito. Kami ay naging isang bilanggo nito. Nabili na namin ang lahat ng iba pa. Kahit na ano pa ang sabihin ng iba, gagamit tayo nito. May isang bagay tungkol dito na hindi natin maiiwasan ito. Ito ang kagalakan ng ating buhay. Hindi tayo mabubuhay kung wala ito. Kami ay napakasaya, labis na nagpapasalamat, labis na ipinagmamalaki na maging isang bilanggo para sa Panginoon at sa kanyang mensahe. Para sila ay pariyo, ito ay higit pa sa buhay para sa atin. Bawat araw ay nagiging mas malinaw at mas totoo na tayo ay kanyang nobya. Tayo ay nasa kanyang perpektong kalooban. Masasabi natin ang salita dahil tayo ang salita na nagkakatawang tao. Hindi tayo konektado sa anumang bagay maliban kay Kristo at sa kanyang mensahe
para sa oras. Maging ang ating ama, ang ating ina, ang ating kapatid, ang ating kapatid na babae, ang ating asawa, kahit sino, kami ay konektado lamang kay Kristo at sa Kanya lamang. Tayo ay konektado at pinamatok sa mensaheng ito, sa tinig na ito, sapagkat ito ang inilaan ng Diyos na paraan para sa araw na ito at walang ibang paraan. Hindi na tayo bilanggo sa sarili nating pagiging makasarili, sa sarili nating ambisyon. Lubusan nating isunuko ang ating mga sarili at pinamatok sa Kanya. Ano man ang isipin ng ibang bahagi ng mundo, kung ano ang ginagawa ng iba pang mundo, tayo ay nakatali ng mga tanikala ng pagmamahal sa Kanya at sa Kanyang tinig. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa pagiging prisoners. Sabihin mo sa akin, Ama, kung ano ang gagawin sa bawat segundo, ng bawat minuto, ng bawat araw. Hayang turuan kami ng iyong tinig sa lahat ng aming ginagawa. Sinasabi namin at kung paano kami kumikilos. Wala kaming gustong malaman kundi ikaw. Sumama sa amin sa salita ng Diyos at sa Kanyang tinig ngayong linggo ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig namin kung paano maging isang bilanggo 63-0717, Brother Joseph Branham. Banal na kasulatan na dapat basahin. Pilimon, Kapitulo 1, versikulo 1. Si Pablo na bilanggo ni Jesus Kristo at si Timoteo na ating kapatid kay Pilimon na ating minamahal at kamanggagawa. P.S. Kapatid na Branham, mahal namin ang paraan ng pagbigkas mo kay Pilimon. Ito ay perpekto sa nobya. Ito ang nagtatapos sa Eagles Gathering Together Little mula sa Branham Tabernacle. Mangyaring ipagpatuloy ang pagdarasal para kay Sister Loisy Branham at sa pamilya Branham pagkatapos ng pagkawala ng ating kapatid na si Billy Paul Branham noong nakarang linggo. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org at www.sbfellowship.info